Na nga, mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man kayo ngayon. Ngayon mga kababayan, meron lang akong gustong i-share sa inyo na kung saan, no, meron nga tayong kasabihan na lintik lang walang ganti. Yeah? Lintik lang walang ganti, mga kababayan. Ito po kung napapanood nyo po, ayan, Senador Laila de Lima, handang tumistigo, no, para madiin si Duterte doon sa ICC Center, Detention Center at hindi na makauwi ng Pilipinas. According nga dito sa balita, Senador Laila de Lima hindi pipigilan ng Malacanang kung titistigo versus former President Rodrigo Duterte sa ICC. So ito po mga kababayan, i-play ko po yung naturang video, no? I-play natin at para marinig ninyo at makita niyo na hindi tayo fake news. No? So by the way, bago ko ipagpatuloy sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Sa mga hindi pa nakapag-follow, nakapag-like, no? Maraming salamat. Ako po si Kent Garcia. Tuloy ang balita. Ito na. Hindi pipigilan ng Malacanang si dating Senator Laila de Lima kung nais nitong tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malaya itong ipahid ang Ito, ulitin natin. Senator Laila de Lima kung nais nitong tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malaya itong magagawa ni de Lima kung papayagan siya ng International Criminal Court. Siguro kung yan po naman ay kanyang voluntaryong gagawin at kung siya naman po ay papayagan sa ICC, sa pamuno po ng prosecutors sa ICC, hindi naman po tayo tututol dyan. Samantala, hindi naman tama na isisi sa Marcos administration ang sinapit ni Duterte. Sinabi ni Yusek Castro na hindi na sana umabot sa pag-aresto kay FPRRD ang kaso nito sa International Criminal Court kung inasikaso ito agad ng kanyang administrasyon. Tama naman. Diba? Huli, ibabalik po natin. Hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang administrasyon Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat na simulan na po. So huwag natin ipahid ang kasalanang ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Diba? Mga kababayan, klarong-klaro naman po. Diba? So hindi pinagbawalan ng Malacanang ang kung gustong magtistigo ni Senador Laila de Lima laban kay Duterte, no? Kasi actually isa si Laila de Lima sa pinagplanuhan. Sa mga hindi po nakakaalam ha, gusto ko lang i-share. Kung naalala ninyo, si Edgar Matubato, no, bago ito lumipad at saka nasabi din ni Edgar Matubato doon sa New York Times, no, kasi New York Times is a part of news outlet, no. So nakasaad doon na isa pala itong si Laila de Lima na muntik nang ipatarget, no? Muntik nang mapatay. Buti na lang at hindi ito umakyat sa taas ng bundok itong si Senador Laila de Lima kasi kung umakyat ito, actually si Senador Laila de Lima is dati siyang miyembro ng dito CHR, no, as human rights, no. So nag-imbestiga nga sila ito sa kung saan pinagtatapon yung mga bangkay, no, ng mga pinatay sa biktima ng extrajudicial killings ni Digong. Ay sabi ni Edgar Matubato, actually ma'am, inutusan na kami ni dating Pangulong Duterte, ni Mayor Digong, na buti na lang ma'am at sa baba lang kayo nag-imbestiga. Kasi kung sa taas kayo nag-imbestiga ma'am, malamang sa malamang patay ka talaga. Kasi nag-abang na kami sa taas. Actually is mga kababayan, totoo yan, no? Actually i-search ko lang, no, dito para mapanood nyo naman na hindi tayo nagkukwento-kwento. Oo, so ito, search ko lang ha, mga kababayan, para mapatunayan natin. Ito ha, Dilima, isa sa ipapatay ni Digong. Ayan, ni Digong. Ito na ha, search natin dito. Muling niyanig ni
Arturo Las Cañas. Hindi ako binanggit. Basta pumunta ka doon, maghukay ka. So, ilabangan ka namin doon. Marami kayo. Doon na kung pumasok pa kayo sa itaas, naka-ambos position na kami doon. Record para lang, yung tamang konteksto po tayo. 2009 po, nung iniimbestigahan namin yung Davao Death Squad, CHR chairperson pa ho ako. Nag-conduct po kami ng series of public hearings sa Davao. Tapos, in one of those, may nag-tip sa amin na meron nga daw ng mga linilibing o linibing dyan sa Laon property, yung sinasabi niyong ma-acquire. Kaya pinuntahan mo namin yun. I led a team na hinahanap po namin yung sinasabi nilang mass grave. Nakakita ko kami doon ng isa na ukay, nakakita rin kami ng skeletons. So yun ho ba yung insidente na sinasabi niyo? Opo ma'am. Ano yung sinasabi niyo? Ambushin ako. Doon na desisyon sila mga ambushin ka doon. Namin doon kung sino bang nag-desisyon na ambushin po. Ako at mga kasamahan ko, si Mayor Duterte po ma'am. Paano niyo po yan alam na kinausap man doon kami sa opisina ma'am? Pumunta kami doon. Patay. Pero hindi ka na pumasok doon sa itaas. Hindi doon lang kayo sa entrada pumasok. Doon kami nag-aabang na. Ano kaabang kayo sa may taas? Opo, ma'am. Pero hindi nga kami nakapunta sa taas. Because that property, again for the record, that property is a hilly property. Malawak man yung property, ma'am. Doon niyo ako binanggit. Basta pumunta ka doon, maghukay ka. Ayan na, klarong-klaro. Edgar Matubato. Isa si Senador Laila de Lima sa target nila. Buti na lang daw si Senador Laila de Lima hindi dumiretso dun sa taas. Kasi kung dumiretso ito sa taas, habang nagre-research ito Kasi dati daw si Laila de Lima miyembro pa ng CHR, no, so Commission on Human Rights. No, so habang nagche-check daw sila dito, inimbestigahan nila, marami daw silang mga nakikitang hukay at may mga nakikita daw sila doon mga skeleton. So totoo nga. So ito mga kababayan, sinabi nga ni Edgar Matubato na buti na lang hindi pumunta doon. Kung pumunta, patay si De Lima. So ito, siguro ang rason mga kababayan na kung bakit gusto ni Senador Laila de Lima magtestigo laban kay Digong. Kasi isa pala siya sa assassinate sana ni Digong at naka-ambush na daw. Naka-arrange ambush na itong sila Edgar Matubato sa utos ni Digong na pag umakyat si De Lima, tumba mo. Para walang makitang ebidensya. So ganun kadumi. Magtrabaho si Digong. O ito pakinggan natin. Hindi pipigilan ng Malacanang si dating Senator Laila de Lima kung nais nito tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malaya itong magagawa ni de Lima kung papayagan siya ng International Criminal Court. Siguro kung yan po naman ay kanyang voluntaryong gagawin at kung siya naman po ay papayagan sa ICC, sa pamuno po ng prosecutors sa ICC, hindi naman po tayo tututol dyan. Samantala, hindi naman So tama hindi daw na tututol, no? Hindi tututol ang Malacanang kung gusto ni Senador Laila de Lima mag-testigo laban nga diyan kasi isa si Senador Laila de Lima na dating Commission on Human Rights member na nakita hukay, mga skeletons, mga kalansay kung saan tinatapon yung mga pinapapatay ni Duterte doon sa quarry. So yun lang. Mga kababayan, dalong alam nyo naman kung ano din ang ginawa ni Digong kay Laila de Lima. Pinakulong. Ngayon, acquitted na itong lola nyo. Syempre, lintik lang, walang ganti. Kung noon panahon mo, nasa taas ka, ngayon, si de Lima naman ang babawi sa'yo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang buhay parang parang dagat yan. Bakit? Hindi habang buhay high tide. Ang dagat naglo-low tide. So, wither lang, sabi ni Kuya Kim. Ayon nga sa kanta, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. So yun lang mga kababayan, handa daw si Senador Laila de Limang tumistigo para kay Digong at patunayan na totoo na may extrajudicial killing. So maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.